Pero ito, partner, nakakita ko na isa sa mga malaking impact na ginawa ni Saldico is yung ano niya yung ginawa niyang paglabas ng video na to. Alam mo kung malaking kasiraan niya to. Bakit? Sa bansa. Bakit? Alam niyo kung bakit? Hindi niya mapapatunayan na yung allegation niya is tama Na talagang Kasi ang lumalabas sa taong bayan ngayon is sinungaling siya, hindi tama yung sinasabi niya at wala sa tamang forum o sa tamang wala sa korte. Hindi nga daw nag-oath. So halatang-halata ng taong bayan ngayon na ito'y malakas na paninira sa gobyerno. Tsaka mga share, bakit kaya gano'n? No? Pag magkakaroon ng kaso tapos may tinatakbuhang usapin, lagi nila sinasabi may papatay sa kanila, no? Yun na nga eh. Di ba ganyan din sinabi ni Kibuloy, ni Tebes. Gusto nyo, sabihin ko ng yan ay DDS mentality. Yun nga. Isang script nila. Hindi na nga nagiging epektibo yung pinuno nga nilang isa. Di ba, na nakaupo ngayon. Gusto magpapatay. Di ba? Pag namatay ako, birahin mo si BBM. Yun na nga. Birahin mo si Pascal. Birahin mo si Martin. Yung matindi yun, nagpapatay talaga. At saka ako, sigurado halatang kayang tanggapin ng mga DDS, si Saldico, may turo lang si PBBM at si Martin Romualdez. Noon pa natin sigurado no? Noon pa natin sinasabi yan. Nasabik sila sa kakampi. Na kung dati galit na galit sila kay Saldico ngayon, bayani na ang turing di ba? Sa tingin ba ni Saldico, ma-absuelto ba siya kapag naglabas siya ng ganito? Ang tingin ba ni Saldi yun nga daw yung pinangako ang pinangako na pag naupo si Sara, absuelto na yung mga eto. Malabong mangyari. Basahin ko. Sabi rito, so, ang backup plan, yan na nga, yan, At ayon ang kudita script nila. Ito ang gagamitin nilang basihan para sa panawagang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos sa November 16, bukas, hanggang sa November 18, rally nila. Kita mo? Hindi naman mahirap. Hindi naman mahirap. Wait lang. Ito, pakinggan nyo maigi. Hindi naman, sa mga manonood, pakinggan nyo maigi ito. Hindi naman mahirap isipin na ito rin yung offer kay Saldico. Sumama ka na sa kudita namin. Pag, naluklok na si Sara Duterte, solve na lahat. Solve na lahat ng problema mo, Saldico. Kita mo? Kasi ang goal talaga nila si PBBM Hindi sila kontento kay ako nakikita ko kahit si Saldico involved sa maanumalyang flood control. Wala silang hindi ganun kalaki impact sa kanila Ang gusto talaga nila si PBBM talaga. Kaya nga kunin talaga yung power. Yun talaga. Talaga yung trono na sa Malacanang. Kasi pag nakakuha ni Sara Duterte ang trono sa Malacanang, to be honest, partner, yan na po ang doomsday ng Pilipinas. Sigurado. Ligtas na lahat ng mga magnanakaw. Tapos yung mga kaalyado nilang may mga kaso, mababakuran na yun. Diyan ko may panawagan ako sa mga mababakuran natin. Sige. Sasamantalahin ko tong pagkakataon na to. Sa mga Pilipino na nanonood po ngayon mula Luzon, Visayas, Mindanao, napakaganda hong pagkakataon to upang ipahayag sa mga kababayan natin na kayo ho ay nakikinig sa tamang radyo, sa tamang telebisyon upang malaman ho ito. Ang dahilan ng kanilang ginagawa ngayon na pagdidestabilization kay Pangulong Bongbong Marcos ay maliwanag ho na ang gusto ho nila ay mailigtas ang mga magnanakaw sa pondo ng pera ng taong bayan. At susugan ko. Kasi nga kapag naupo si Sara, ayaw nilang maputol yung ganong kagawian na gusto nang putulin ni Pangulo ngayon. Saan tayo pupunta mga kababayan? Gusto nyo pa bang maghirap tayo na kahit ang tingin sa atin ng ibang bansa ay, sabi nga sa ibang bansa, nasa ibang bansa tayo, partner. Hindi kasama si Chris Ulo. Hindi kasama si Chris Ulo dun Sabi sa atin, partner, napakayaman ng Pilipinas, subalit pinamumugaran ng mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Yun. Alam mo na pa naaawa ko, partner, sa lahat ng mga kababayan natin. Sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maiayos at maisalba ang naghihikaos na Pilipino at makalaya tayo sa korupsyon. Mawakasan na yung mga kaloohan na ginagawa nila at pagnanakaw sa pera ng taong bayan na tayo mga Pilipino ang nagbabayad. Correct. Partner,
pilit pa nilang pinabababa ngayon. Pilit pa nilang ibinabagsak ang presidente. Ayaw nga kasi nilang mahinto para kapag ka naupo sila, magnanakaw pa rin sila ng magnanakaw at tuloy-tuloy yun. Ang tanong ko dito, mga kababayan, makinig po kayo. Sino ho ang mahihirapan kapag dumating ho yung panahon na hindi ho natatapos ang korupsyon sa Pilipinas? Sino ho ba ang magbabayad ng buwis? Ipapamana pa ba natin sa mga susunod na henerasyon natin, yung minana natin. Nung minana natin na hirap at paghihirap ulit. Biruin mo, trilyon na ang utang ng Pilipinas nung nakaraang administrasyon. Dinoble nga ni Digong eh. Diba? Ipapamana pa ba natin yung hirap na ito? Alam mo, partner, nakita ko si Presidente kung paano niya gawin ito lahat. Isipin ninyo, binigay nung matandang presidente ngayon yung 6 na taon na buhay niya para sa Pilipino upang ayusin ang bansa natin, upang ayusin ang Pilipinas. Binigay niya, partner. Alam mo, sabi nga noon bakit ka ba tatakbo? Hindi ko matiis yung mga kababayan natin Hindi ko matiis yung mga Pilipino, hindi ko matiis yung mga bata. Sabi ako okay na ako Sabi niya gano'n Pero, how about the Filipino? 6 na taon lang ang hinihingi niya para ayusin to. Kaya itong laban na to, hindi laban ito ng mga Duterte. Ito ay laban ng sambayanang Pilipino sa mga magnanakaw sa pondo ng pera ng taong bayan. Kagaya ng mga kampo ni Duterte. Sana nga totohanin ni Pangulong Bongbong Marcos yung hanggat hindi natatapos itong manumal yung flood control, hindi siya alis. Maganda totohanin niya yun. Kasi naiiyak na tuloy si Cristo. Dating ng 2020, halimbawang napalitan na si Pangulong Bongbong. Tapos nanalo ka, aliado ng mga DDS. Ito mapuputol to. So ano to, kung saan papasok itong usapin na to. Babalik na naman wala na. Lulusot na yung mga malulusutan. At maabsuelto na naman yung mga maikukulong. Wala na mangyayari. Wala na mangyayari sa naumpisa ng ICI, yung pinaimbestigahan ni Pangulong Bongbong. Wala na. Kaya maganda, totohanin yung sinabi niya na pag umalis siya sa pwesto, kinakailangan may umaandar ng subway. Tapos hanggat hindi natatapos tong investigasyon na to, hindi siya alis. Yun maganda. At ito isipin nyo, dapat nga si Duterte ang pag-isipan na may kinalaman talaga sa maanumalyang flood control Isipin mo, nag-expose doon sa press ko niya dati. Naalala nyo? Binanggit niya yung corruption sa DPWH. Correct. Pero hindi siya gumawa ng grupo na katulad ng ICI. Hindi siya nagpa-imbestiga sa Senate, sa Congress. Wala. Hindi katulad to si Pangulong Bongbong. Magmula nung SONA na sinabi niya pa iimbestigahan niya, nagdire-diretso. Sabi nga niya, mahiya naman kayo. Sinong loko-lokong tao magpapaimbestiga? Siyempre, pag nag-imbestiga, lalalim yan Sinong tao magpapaimbestiga at alam niya kung sino-sino mauungkat at darating sa pangalan niya? Correct. Natural hindi. Ba't papaimbestiga niyo alam mong dulo sa'yo puputok? At saka alokohan, di ba? Tama ka At saka eto na nga, ang sinasabi na nga ng mga bihasa sa pagdating sa politika, na tulad ni Ping Lacson, idol natin yan. Sinasabi, sira ulo naman si Pangulo kung pwede niya na maisingit sa NEP. Bakit papaabutin pa sa BICAM? At bakit yung BICAM, kanyang binito pa? Isip mo, nag-insertion kay bibito mo. Di ba? Nagmukha nga siyang tanga kay Lacson Kaya nga. Tingin ko si Saldi wala nang Wala na. Ito ang na-analyze ko kay Saldi ko, yung pahayag niya, hindi na para sa may mga utak. Na tao na marunong mag-isip, para yung sa mga mga DDS na. Kasi ang inaano nila rito, yung umapo yung bugso ng damdamin ng taong bayan, maglabasan, baka tumamba sila. Pero sa may isip katulad ni Ping Lacson, ni Senador, tingnan mo hindi umubra. At saka sa simbahang Katoliko. Di ba? Hindi rin umubre. Yun na nga. Kasi yun na lang talaga the last chances nila. Kasi nagbanta na si Pangulong Bongbong Marcos, hindi kayo aabuti ng Pasko. Pagkatapos nun gumawa na sila ng ganito. Diba? Galitin na yung tao. Pero ako sa mga Pilipino na mahihikayat ng mga taong mag-uorganisa nito, abay, pag-isipan nyo ng mabuti. Tingin ko, alam nyo, maraming naglalabas ng pera ngayon para pondohan niya. Sigurado. Diba? Ako kasi yung style ng tulad ng mga Diskaya, tingnan nyo yung style. Tingin ko, baka yan, isa rin sa nagpopondo. At sa mga mga nasasangkot, tulad ni Saldico, malamang tumataya na rin yan. So nagtutulong-tulong na ngayon yung mga nanganganib na makulong ng habang buhay. Ganun talaga gagawin sa kanila ni Pangulong Marcos. Kasi hanggat walang nakukulong, hindi mananahimik ang taong bayan. Tama.
Kaya ang taong bayan ngayon nakikinig kay Pangulong Marcos kasi alam nila yung direktiba. Ito I'm very proud. Even the Dilaw. Hindi sila sumisigaw ng Marcos resign. Ang gusto nilang pababain yung mga magnanakaw. Correct. Sino bang magnanakaw? Panagutin kamo. Panagutin. 'Di ba? Sino bang mga dapat panagutin na may pagkakasala sa pera ng taong bayan? Si confidential fund. 'Di ba? Isa 'yon sa gusto nilang panagutin. Yung mga nagnanakaw sa pera ng taong bayan sa flood control. Gustong panagutin ng mga Ibin ng Dilaw 'yon. Tama. Sino pang gusto na panagutin? Napakaraming paksa. Tsaka mga makakaliwang grupo. At tsaka ang daming na-expose ngayon sa administrasyong Marcos na tinago sa administrasyon Duterte. Ngayon lang nalalaman ng taong bayan. Dati ang pinapaplat lang lagi ni Digong yung war on drugs. Ngayon, lahat ng hindi natin nalalaman nun, ngayon natin nalalaman. Ibig sabihin mo diba? Ibinaling ni Digong sa war on drugs yung yun lang pagnanakaw nila. Yun lang pinapaprant niya. Pero yung ibang mga ginagawa nila, hindi nila sinasabi. Di ba? Grabe, no? Kita mo, sa Diskaya lang, di ba, nagsimula yun sa 2016. Di ba, may sinabi nga meron sinabi si Digong, naalala nyo na, hindi ito ang panahon ng pagsasamantala. Nasa kanta mo yan, eh. Oo nga. Di ba? Pero kita mo, sabi ng Diskaya, 2016 sila nagsimula sa DPWH, naka-engagement sila ng malalaking project, 2016. Ngayon lang natin nalaman yan. Pati yung, kaya nga ito nga, lagi inuulit to sa vlog ko, sa live ko, Pati yung pondo ng PhilHealth na merong 600 billion. Ngayon lang natin din nalaman sa administrasyong Marcos. Sa Duterte, hindi natin nalaman yan. Yun na nga. Yung paglipat ng pondo ng DOH sa isang ahensya, hindi rin nila sinabi yan. Correct. Samantalang sila yung sigaw ng transparency, accountability. Samantalang si Digong, nung pandemic, gabi-gabi nagla-live yan eh. Madaling araw, alas 12, alauna, di ba? Sa PTV4. Pero kita nyo, wala man lang silang sinabi yung pondo ng DOH nilipat nila. Saan natin nalaman? Dito pa rin. Kaya nga, ang daming ang mga natatagong issue na ngayon lang natin nalalaman. Galit pa sila. Kaya nga. Mga di ba? Bawal. Walang isip, ano? Walang isip nga. Dapat nga nga, yung kayo matuwa kasi nalalaman yung hindi nyo nalalaman dati. Kaya sabi ko nga sa'yo, even ng Dilaw natutuwa kasi nakikita nila na may gustong panagutin talaga itong gobyerno ni Pangulong Marcos. Although the Dilaw and loyalista have conflict, sinasantabi mo na yon. Ito nga hamon ko Subukan yung pababain si Pangulong Bongbong Marcos, magsisigaw kayo bukas. Tignan natin kung gaano kayo karami, kung paano lumabas ang taong bayan. Labanan kayo. Marami ngayon kahit nga mga nakaanib sa mga sekta nila sumisigaw na hindi kami sasama dyan. Marami. Ito diretsahan Kasi lalabas ang INC 16, 17, 18. Wala raw kinalaman to sa reliyon nila, kumbaga politika. Ngayon natin mapapatunayan. Kasi may mga loyalista diyan Ngayon natin mapapatunayan kung pag may sumigaw doon na BBM resign, ano magiging reaksyon ng mga loyalistang INC? Kasi according sa balita, papayagan ng Iglesia ni Cristo magsalita sa entablado ang hindi mga taga-INC na politiko. Nako. Ayan, sinabi kagahapon niya sa mainstream media. Di ba? So, syempre hindi nila hawak ang mga bibig noon, ibig sabihin para lang mema sabi lang na diba? Wala silang gagawin na kahit na anong panuntunan nila na kanilang lalabagin. Tataka pa nga ako dyan, ba't kinakailangan 3 araw Kaya nga, yun na nga di ba? Pwede naman 1 araw lang. Aabalahin nila yung mga tao, may trabaho. Di ba meron pang ang info na itong si Sara Duterte mismo, itong kampo niya, nag-iinganyo na lumabas at nagbabayad ng tag 3,000. Tag 3,000 piso. Actually, to partner, samahan ko lang Teka muna, bago natin yan ituloy, break muna tayo at maghanap buhay muna tayo. Abangan nila to. Huwag kayong aalis. Tumutok kayo sa Radyo Pilipinas. Yon, magbabalik po kami makaraan ng ilang sandali. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov PH app.
Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V.
makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. So yun, nagbabalik ang The Big B at syempre tutuloy ni biyahe ni Ko yung kanyang naputol na tinatalakay. Ito pasabog to. Partner, pasabog to. Dahil malalaman ng taong bayan ngayon yung itong information ko na to. This is legit, partner. This is legit. Merong nangyayari na tinatawag natin na paghahakot. Hakot tao. At yung isa sa mga tinawagan, hindi ko napapangalanan, tatago ko, poprotektahan ko Nando doon to sa loob kaya kong ilaban to ng harap-harapan. Partner, nagkakaroon ng hatakan ng tao at ang bayaran, alam mo magkano? Magkano? 3,000. Nox ng patingan. 3,000 partner. 3,000 ang bayad ngayon sa mga sasama sa rally. 3,000, meron pa bang ibang benepisyo? Meron. Ano pa? 3 days Oo. O di magkano? Libre pagkain? Libre pagkain. Nako. Alam mo kung bakit? Tinangkapang arkilahin yung sasakyan namin. Nako, talaga naman yung naloko na. Kaya sabi ko nga, partner Hindi nag-search siya. Hindi nag-research, partner. Alam mo naman, 3 sasakyan ko, partner. Meron akong deluxe doon. Yung driver, kamag-anak ko pa ang kukunin. 3,000 daw ang bayan. Sabi nga doon, magrarally daw 3 days. Yung mga sakay niya, ito pinakamasakit. Re-service. Talaga? Re-service. At ang matindi nito, partner. Ito yung mga reservist, Sunday soldier. Ilalantad ko na, partner, para malaman ng taong bayan to. Kasi unfair Unfair ko nga may ilalantad ko na. Sino ba pumalit sa sa pamunuan ng reservist? Kaya ako kahapon pa message ko kaagad itong ating AFP upang ipaalam sa kanila. Itong lungsod na ito, yung namamahala dito ay may bit na mga reservist nadadalo sa peace rally kuno. Yan ba may mga legal na dadaling mga sandata? Ang balita ko, partner, walang papel ang bit-bit nila. Nako, patay na. Para malaman ng taong bayan, kasi marami nakikinig sa atin ngayon. Totoo to. At kaya kong patunayan to. Meron akong hawak dito at isinan ko na nga kagad to dun sa ating ating tagapamagitan. Grabe, no? Talagang eto desperado na talaga Eto na siguro talagang yung pinaka-todo nila todo na nila to. Malamang eto na yung todo. Ito na yung sinasabi nila na gusto nilang ipakita. Pero partner, nagtataka lang ako. Biruin mo, gagastos ka ng 9,000 sa isang araw, sa 3 araw. Sa tao Ibigay mo dun sa tao. Alam mo, tawang-tawa nga ako dun. Sabi nga ng pinsan ko. Arkilahin namin yung mo. Yung sasakyan. Kasi dating kami sa rally 3 araw. Alam mo, offer sa akin, 15. Sabi kada ko, isang araw? Hindi, 15, 3 araw. 3 araw? Sa 3 araw na yun, ang sakay lang doon, hatid sa mga maatin. Sabi ko, okay ka lang? Sabi ko, anak ka ng Sabi ko, alam mo ba kung nasan ako? Alam mo ba sino kinakampihan ko? Alam mo ba, ba't ko papaarkila dyan sa inyo? Maghanap ka ng sasakyan na gusto mo. Dudungisan nyo pa, nakakampa ako. Ano sabi? Baka sabihin, ako pa ang ano sabi? Medyo nahiya kasi medyo tinamaan doon sa sinabi ko. Napahiya. Pero kayo, ano masasabi nyo sa gaganapin Ako sa totoo lang bukas na yan. Ako isang pinuno ng isang sekta, relihiyon. Hindi ko na kinakailangang palabasin yung mga miyembro ko. Isang memo lang na sasabihin kami ay sumusuporta sa pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control at hindi kami kampe sa mga ganito. Okay na yun Oo nga. Sa isang papel lang, kasi may social media na Bakit aabalahin ko pa yung mga isang statement lang. Bakit aabalahin ko pa yung mga miyembro ko? Kaya nga. Palalabasin ko pa. Gagastos pa. Di ba? Magagasolina. Oo. Maghahanda ng pagkain. Oo. Kita niyo. Di ba? Ginagastosan.
Imposible naman walang masasakripisyo mga trabaho dyan. Tatlong ano daw ito tatlong organisasyon ng simbahan Nako. Tulad ng KOJC. Kanino ba yan? May miyembro ba sila? May miyembro ba sila? Meron pa siguro. May KOJC rin. Mayroon ding GIL daw, di umano. Halo-halo na sila. Halo-halo na sila. Doon member si si Joel Villanueva. Mr. President. Hindi. Ang ano nga kasi dyan, ang issue, si Joel Villanueva, nasasangkot din sa anomalyang issue ng flood control. Yan. Hindi kasi, ang DDS kasi, hindi makabuo ng malaking volume ng tao. Ilang beses na nilang sinubukan. Kaya siguro, sumusubok sila sa mga religious group. Sabi nga nila, may pander daw. Ang pander daw niyan, si si Chavit, si Sara, at saka si Polong. Ilang bilyon kaya yung pinakawalan nila diyan. Matindi, ano? Alam nyo mga bro, ako hindi ako naniniwala. Eto sa mga kababayan natin, matatalino naman ho kayo, Ako hindi ako naniniwala na mapapababa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga fake news na pinagagawa nila. Kasi kachipan, para bang pinapababa nyo lalo yung ating kredibilidad bilang Pilipino sa mga gagawin nyo. Ginagawa nyong bobo yung mga Pilipino sa pamamaraan ng pagpapababa ng isang Pangulo. Kita nyo, maglalabas kayo peking mga ganyan. Akala nyo siguro hindi mabubuking ng taong bayan. Di ba? Di ginagawa nila tayong mga tatanga-tanga. Talaga. Di ba? Alam mo, partner, may napansin ako. Naalala mo, balikan natin to sa mga kapwa natin Marcos loyalist, sa mga loyalista. Naalala nyo to? Noong panahon na pinababa si Apo Lakay, si Ferdinand Marcos Sr. Diba, ganyan-ganyan din nila tinira si Apo? Yung tinatawag nating mosquito news. Yung mosquito news na tinatawag, yan yung mga maliliit na balita na sa sobrang dami, kung anong pumutok, yun ang sasakyan ng lahat. Ganun nila nilaso ng utak ng tao kasi wala naman social media noon, walang Facebook noon. O TV, dyaryo lang ang meron, radyo. Ginamit ng mga anti-Marcos. Then, ang nangyari, nung ginamit nila, ito na, pumutok. Nung pumutok, nilaso ng isip ng taong bayan, at ang pinakamatindi, pinakamasakit doon, bumaba yung maayos na presidente. Kaya nga. At eto pa yun, kung inyo maalala, narinig ko yan. Nung umupo na yung pumalit kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr., lumaganap yung mga pinagbabawal na droga. Isa mismo na nagsabi, isang artista, na isang kilala rin na talagang addict sa pinagbabawal na gamot. Na nung panahon daw ni Cory, lumaganap, nauso na yung mga shabu, yung mga ganyan. Kaya doon daw niya nasubukan lahat. Nung panahon ni Pangulo kasi, Pangulong Ferdinand Marcos Sr., walang gano'n kasi papatayin ka niya Firing squad ka. Di ba takot lahat. Limsing. Kaya ako naniniwala ko yung China ayaw sa administrasyong Marcos Dahil nakatatak sa kanila yung nangyari dong kalahi nila doon kay Ferdinand Marcos Sr. Yung nilive daw yung buong mundo Di ba? Pinahiring squad. Actually, drug lord daw yun na gumawa ng malaking laboratorio rito. Correct. At sa buong Asia supply ng droga. Actually magkaiba yung narrative noon sa narrative ngayon. Kasi naayos ng unang ginang Imelda Marcos Chairman Mao Zedong and First Lady Imelda Marcos. Mao Zedong. Chairman Mao na nagkaroon ng magandang communication kaya naibalik yung dating relationship na nasira through China. Ngayon, right now, medyo ang China binibigyan nila tayo ng tulong, pero China is not hindi siya friendly sa Pilipinas because nakikita ng China is si Pangulo is pro-American, which is ayaw ng China yun. Ayaw ng China. Pagdating dyan sa pro-American, tandaan natin, walang nagtagumpay na kudita o pag-aagaw ng kapangyarihan hanggat hindi sinusuportahan ng Amerika. Correct. Kung sakali na suportahan sila ng Amerika, doon siguro mangyayari. Pero sa tingin ko, hanggang sa ngayon, alam naman natin na yung kabila, pro-China daw, na ayaw din naman ng Amerika. Di ba?
So malabo na suportahan ng Amerika itong gagawin nila. Kaya, tsaka ano bang mapapala ng taong bayan kapag ang napalitan ng presidente? Tanungin ko lang kayo, partner, ano bang mapapala ng mamamayang Pilipino? Ano ba yung mangyayari? Wala talaga silang mapapala. Kasi ang nangyayari, nagagamit lang talaga ang taong bayan para yung mga politiko makuha nila yung pwesto nila. Para ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa akin, iba rin yung sagot ko dyan. Bakit kanyo? Sana matuto na tayo sa mga nakaraan na nangyari na pag-aagaw ng kapangyarihan. Mula kay Apo Lakay, inagaw ang kapangyarihan. Ano nangyari? Lalong bumagsak. Ang daming mga pinersonal na dapat pakinabangan ng tao. Yung tulad nung nuclear power plant sa Bataan. Grabing sayang. No? Sayang yun, di ba? At marami pang iba. At nagtuloy-tuloy na ibinenta yung mga government-owned. Ang NLEX noon, kung inyo matatandaan, yan ay pag-aari ng gobyerno. Kung ikaw ay dadaan dyan, piso lang. Makakadaan ka na. O ngayon, hindi na. Dahil naging pribado na. Ang tubig natin noon, kung maalala mo, ewan ko kung buhay na kayo, naiinom. Sa gripo, maiinom mo, diretso. Hindi walang mineral water noon. Kundi diretso sa gripo, inom mo. Hindi sasakit tiyan mo. Bakit? Kasi malinis. Inaalagaan noon, ng panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Eto na. Naulit uli. Nung naulit uli, netong panahon ni Erap Estrada, ano nangyari? Ginamit yung sugal bilang issue kay Erap para mapatanggal. Ano nangyari? Sabi ni yung mismong whistleblower na matanda, si Chabit. Nung panahon ni Gloria, napakaraming binibigay sa akin ng mga wedding na yan. Hindi ko tinanggap, Eka. Kita mo? So, ibig sabihin, mas lalong lumaganap yung inisyo nila kay Erap na para matanggal siya doon sa sugal, sa wedding. Di ba? Yan. So, anong benepisyo ng taong bayan? Ibig sabihin, sa mga taong mga nandiyadyaan na naghahangad na makaagaw ng kapangyarihan, sila lang ang magbebenepisyo niyan. Correct. At yung taong bayan, mananatili tayo na nahihirapan at magrereklamo sa gobyerno dahil nga nagiging parte rin tayo sa mga kanilang mga ninanais. Nagagamit tayo papayag pa ba tayo ng ganun lagi? Na ginagamit na lang tayo ng ginagamit ng mga taong pansarili lang nakapakanan ang iniisip? Buti nga ngayon mas malaki volume ng mga Pilipino na ayaw talaga kay Sara. Correct.